po yung gamit ko. One by one yung ginamit ko dito, no. Ito ang purpose nito, preparasyon ito para sa papunta naman doon. So yun po mga ka-viewers, no. Makikita nyo po na ang ginagamit ko lang po dito ay one by one lang po yung gamit ko dito. Tipid po ito sa expenses po, no. Dahil may tiris kami na maliit dito, bali ginawan ko na lang ng video para malay nyo, makatulong din ako sa inyo. Baka meron kayong tiris na ganito kalawak, so pwede nyo nang gayahin to sa pamamagitan ng video tutorial ko po, no. Ayan mga ka-viewers, so ito po ay magbibigay po ng idea sa inyo kung so mga ilang plywood lang po yung mga gamit dito. Yan mga ka-viewers, no, kung makikita nyo po ay nakapako pa ako, no. Yan, nakapako pa. Kung gusto nyo talaga mas matibay pa mga ka-viewers, bibili kayo ng stick wheel o bumili kayo ng stick wheel, palagyan nyo ng stick wheel ito bago ito kukuan. So may nagtira ako dito na kunti na lang, no, 1 inch na lang siya. Una na siya, mga ilang centimeter na lang yan, no? Para preparasyon po yan, papunta doon naman sa baba. Papunta doon para dito po yung kakapit yung plywood natin. So advice ko sa inyo, kung ganito yung style nyo, ang bilhin nyo na plywood 5mm po mga ka-viewers, para mas matibay siya. Matibay ito mga ka-viewers. Hindi yan magkulubot yun mga ka-viewers. Hindi yan lulukutin niya kasi meron din siyang support na stick wheel. So yan, nilagyan ko po ng stick wheel yan dan para dumikit, para hindi siya masyadong mapan, para may lakas siya. Kasi itong nakikita nyong parang may kunting space, yan po ay preparasyon po para naman sa plywood papunta dito sa baba, kasi yung terrace natin masyadong maliit, tapos mababa yung atip. So yan, kailangan kong dito umakyat, magbaba. Hindi na tayo pwede mag-isami na baba hanggang dito kasi mababa na masyado, matamaan yung bintana, no. So itong video na ito for tutorial lang po, na sa mga maliliit lang po na may mga ganitong terrace, no. So pang temporary lang po ito na kumbaga temporary lang bahay, pero mas unique siya. Mas magandang mag coffee dito sa terrace pag meron tayong terrace, lalo na may mga bisita tayo magpunta. Siyempre nakakataba ng puso mga ka-viewers, no. Mula dyan hanggang dito 1 foot yan. Ayan, kita mo, so 1 feet, no. Ibig sabihin ng F, feet yan. So yan po mga ka-viewers. Hinati ko lang sa gitna para ang kabilang plywood kakapit dito sa kabila. At may nagtira ako ng kagaya ng sinabi ko kanina, nagtira ako ng ng kunting space dito para doon naman sa baba, para doon sa kumapit. Tapos tingnan mo yung 1 inches, no. 1 inches yung natin ng kahoy ginamit natin dito, no. Tapos dito sa taas naman 2 inches. Ito din sa kabila 2 inches din, no. 2 inches kasi ito po yung foundation niya magkaroon ng tibay. Kailangan talaga na 2 inches gamitin dito para mas matibay siya. So ito naman sa itaas, yung ginamit ko na ito 1 inches, 1 inches, so 1 by 1. So ito 1 by 1 to, 1 by 1 para dito sa itaas. So yan, no, pinako ko na siya muna, no, bago ko siya nilagay, no, kasi mahirapan na tayo magpako diyan sa itaas, yung maglagay ng 1 by 1 kapag hindi natin ipako, no. Dito naman mga ka-viewers, bali ang nilagay ko dito 1 by 1, no. 1 by 1, kahit magpako ka ng uno dyan, di yan kasi naka-bracket yan dito sa itong wuling ito, kasi may puste yan dito, may 2 by 2 yan dito nakalagay. So matibay ito. Kahit maglagay kayo ng plywood dito, hindi yan ang tawag nito, hindi yan mabali kasi matibay yan. Tapos plus may stick wheel pa yan. So yan po ang ating yung ginawa kong video na ito po, para lang ito sa mga makatipid, no. So kailangan talaga na ang bilhin nyo ng kahoy ay yung mga lawaan, yung mga malalambot na kahoy, kasi kapag ipako mo madali lang mapako. Huwag kayong gagamit ng kukulamber kasi yung kukulamber matigas. Depende kasi sa pagpili nyo yan, pagtabas, no. So ito yung ginamit ko dito, yung mga ganitong kahoy, yung mga lawaan, yung mga malalambot lang para pagpako natin madali lang yun, mabaon yung pako natin.
Tapos lagyan nyo ng stick wheel dito para pagbaon na yung pako, pag matuyo na yung stick wheel, kakapit talaga. So hindi talaga gagalaw yan mga ka-viewers, no? So iwas crack tayo, mga crack tayo. Makikita nyo rin ito hanggang matapos to mga ka-viewers. So kaya ako naglagay ng ganito mga ka-viewers, para sa pagpako ko naman hindi ako mahirapan, para may holder siya. So kunwari ito yung kwan ko, yung 1x1 ko ng mga ka-viewers, ilagay ko dito, parang ganun siya ba, hold siya. Yan. Parang ganyan siya, para pagpako ko dito ako magpako. Dito ako magpako. Yan. At least hindi siya matulak pa doon. Kasi ang purpose nito, siya ang mag-hold nito. Kabiyos, so nakabagis na yan siya, no? Oh, na meron siyang guhit dyan. Yan, para ganun siya, no? Preparasyon po yan. Hanggang dyan, no? May pako siya, no? So, matibay po yan, mga ka-viewers. Yan, matibay po ito. Matibay ito mga ka-viewers. So, kung kumapit na yung buong plywood talaga, lalo't magtibay talaga siya mga ka-viewers. Kasi ang ito, papunta naman yan doon sa dulo. Doon, sa kabila. Yan, bali 1 feet din dito mga ka-viewers. So, tignan nyo mga ka-viewers, 1 feet din yan mga ka-viewers. So, yan no, mga ka-viewers, 1 feet na no. Ibundol mo yan dyan sa dulo. Yan, tapos 1 feet talaga yan, oh. Yan, oh, tignan nyo. So, yan. Bali, 1 feet nan papunta doon. 1 feet yan, no. So, mga ka-viewers, kabilaan po yan. Dito, 1 feet yan dito, mga ka-viewers. Inuna ko muna sa baba, ina-symbol yung para doon sa dito, yung parang ganyan. Ito ba natin unahin para hindi tayo mahirapan maglagay doon sa itaas. So, kailangan naka-prepare na yung makikita nyo dito yung ginamit ko, 1x1, no? 1x1 po yan. Yan po. Ang space niya 8 cm, no? Yan, no? cm po yan. Ang meaning ng cm po, centimeter po yan, no? Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm yung space ng plywood na ginamit ko. Yung kanya mga ka-viewers, yung clearance niya, yung distance niya. So depende na yan sa inyo kung ano yung gusto nyo, kung ano yung clearance. Kasi binagay ko lang dito sa terrace namin kasi maliit lang yung terrace dito. Tipid na tipid tayo, no? Basta wag kayong gagamit ng kukulamber kasi matigas pakuan. Pwede kayo. So, ito na po mga ka-viewers, no? Ang gawa po natin ay matibay po ito mga ka-viewers. So hindi po yan, no? Hindi yan basta-basta mga ka-viewers. Kasi pag kumapit na yan lahat mga ka-viewers, matibay na yan mga ka-viewers.
Matibay na yan mga ka-viewers. Alam mo kung bakit matibay to? Ito yung nagdadala ng tibay, no? Meron nakahangir tayo dito. So dito nakahangir yan dyan, no? So ito yung nagdadalang tibay sa walang budget po na gusto mangarap ng magkaganda din ng terrace. So ito lang po, kayahin nyo lang to mga ka-viewers. Kahit papaano makatulong din itong content na to, no? Ito po nagdadala ng tibay mga ka-viewers ito. Ito po yan hanggang dyan. Ka-bracket po yan, no? Nakapako yan dyan hanggang dyan kabilaan. Siyempre gagawa tayo matibay talaga, no? Oh, tapos makita mo talaga may ano, kahit dito one by one yung ginamit ko, no? Tapusin natin to hanggang matapos para makita po natin yung resulta niya. So yan po, no? Gagaya yung sinabi ko kanina, ay nakaabang na ako dito bago ko ilagay yung dito sa baba, yan, no? Yan, bago ko ilagay naman dito sa kabila, no? So yan. May design po ito na terrace, no? Para maganda rin tingnan, no? Gamit ko naman dito, pwede rin kayong gumamit ng plyboard, pero mas maganda talaga one by one na mga lawaan, gemelina, o ano man yung mga malalambot na kahoy dyan, no? So yan, one by one lang yung gamit ko dito mga ka-viewers. So tibay yan, no? Kasi naka stick wheel yan. Pagpako mo dito, hindi yan tapos maliit lang yung gagamitin mo na martilyo pag magkisami ka. Ito lang. Ito, may malaki tayong martilyo. Meron tayong malaking martilyo. So yan, pang itong malaki para ito sa matitigas na pakuin. Ito na pangkisami ito. Kaya ito yung purpose naman. Kaya ito yung ginagamit ko kasi para hindi mabali yung one by one natin, no? Punti-unti lang. So sa pamamagitan nitong content na ito, malay mo balang araw magiging isang carpenter ka na. Kahit sa bahay nyo lang, okay na yun. Dahil tutulungan ka itong video na to na ginawa ko, no? So ginashare ko lang yung talent ko, no? So yan, no? So pangit, no? Pero tingnan natin na tapusin natin ang video hanggang sa dulo, hanggang sa matapos ito mga ka-viewers, no? So para makakuha kayo ng idea. So ordinary po yung ginamit ko dito na plywood. Ordinary po, 5mm ang dapat gamitin nyo, ha? Huwag kayong gumamit ng mga 4mm kasi lulubo po yan mga ka-viewers. Lulubo po yan mga ka-viewers, no? O yan. Dapat mga ka-viewers, no, bago kayo maglagay ng 1x2 o 1x1, ito nilagay ko lang to na 2x2 kasi ito mga ka-viewers, bali hinati ko lang sa gitna para maging 1x2, no? So kasi masyadong bulok na siya, no, hindi siya pwede ma-slice na 1x1. So mga ritaso lang po ito, no, ginamit ko dito mga ka-viewers. So support niya ito sa plywood na ilalagay dito. Diyan po. So dapat mula sa dulo hanggang dulo, ayan, bundol nyo lang dyan yung yung steel tip, tapos yan, tapos susukatin nyo na 2 feet. So 2 feet, no, mula dyan sa sentro, yan 2 feet, no. So kailangan nakasintro yung 1x2 dyan sa 2 feet na yan. So naglagay ako ng may bagis yan, no, may pencil, no. So i-explain ko sa inyo kung bakit naglagay ako ng guhit dyan. So ito, no, guhit, no, 2 feet, no, mula doon sa dulo, 2 feet. Tapos yung kahoy, yung 1x2, yung 1x2 mga ka-viewers, dapat nakasintro yan dito, no, kasi dito tayo magpako. Ito natin to. So mamaya makikita nyo dyan mamaya kung paano ko siya tatandaan para sa pagpako natin matamaan talaga natin itong sintro nito, hindi tayo mahulog yung sa 1x2 natin na nilagay natin na supporter sa plywood para hindi sa magtawag nito magkulubot or tawag sa amin magbugdo. So yan, no, mula dito
dito mo naman ibundol yung kwan, tapos 2 feet naman. Tingnan nyo hanggang sa kabila. Yan po, no, 2 feet. Sintro dapat yung kwan nyo, para pag mamaya makikita nyo po yan mga ka-viewers, kung paano ko po i-kwan. Makita nyo dito mga ka-viewers, naglagay ako ng nylon, kung tawagin sa amin ay linsa. Yan, punta yan doon mga ka-viewers, papunta yun doon sa dulo, para malaman mo yun ang level ng plywood. Tapos yan po, no, dikit masyado, no, kailangan mag-adjust ka dito ng 1 cm, no. Yan, ganyan, dapat ganyan yung kwan niya, yung gap niya, at saka doon sa dulo, para maglagay tayo mamaya ng hanger dito mga ka-viewers. Itutulak po natin ito paakyat. Itutulak po natin ito paakyat para maging pantay yung down ng kisame natin, yung dumikit masyado, no, nakadikit sa, no, so ibig sabihin akyat natin to pataas. Paakyat dyan mataas. Tingnan nyo mga ka-viewers, itutulak ko po ng kamay ko mga ka-viewers, no, tutulak ko po, ayan, no, aakyat dyan. So makikita nyo pa mamaya paano ko siya i-hanger, tapos i-explain ko din kung paano, anong purpose niya yung mga ka-viewers, no. So yun mga ka-viewers, i-hanger natin to mga ka-viewers. Dito pala sa itaas may 1 by 1 yan, no. Yan sa kisame niya, may 1 by 1 yan, papunta hanggang dulo yan mga ka-viewers. Ang purpose ng nilagay natin dito, ang clearance nito mga ka-viewers, 1 feet 1 feet, no. So ang purpose na nilagay natin yan dito, ganito mga ka-viewers, kaya tayo naglagay ng ganito mga ka-viewers, para itong nasa ibaba na plywood, lagay natin hindi siya magkulubot, no. So pantay siya, no. Yan po ang purpose niya, no mga ka-viewers, at dagdag tibay na lang din, no mga ka-viewers. Ito lang yung pliniran natin, no. Ito lang, ito, no, kasi dyan po dadapo yung plywood natin. Bala ito yung sa baba, no. So nito hindi na yan naka-pliner, no. Yan, tingnan nyo, hindi na yan naka-pliner, no, madumi na siya, no. Viewers, no, unahin nyo muna maglagay ng linsa, no. Unahin nyo muna maglagay ng linsa, kahit hindi na kayo magguhit dito. Hindi na kayo magguhit o gumawa ng palatandaan na hati talaga. Sumula sa dulo hanggang doon sa dulo, gagawa na kayo ng hatiin nyo na sa gitna, no. Hati lang tayo dito, no, kasi maliit lang man yung kwan, isang beijing lang ginamit natin, no. So dyan ang hati ko, no, hinati ko na ito, 22.5 inches po ito. So yan na po, no. So ngayon, ang pamamaraan ko ng pagpako, uunahin nyo dito, no. Uunahin nyo dito, para pagpako nyo mga ka-viewers, pagpako nyo, ipigilan niya doon sa dulo, no, kasi may naka-ready, may nakaabang na dito. So ang pressure ng kuwan, hindi siya naga-bounce pagpako nyo. Uunahin nyo muna dito, no. Yan, uunahin nyo muna dito, no. Yan po. Tapos kapag dito kayo papako, slanting, no, pa-slide yung style niya, basta makita nyo yan, oh, kabilaan po yan, no, para lock masyado, no, lock siya, no. So wag nyong kalimutan, always po yung tip ko, always po yung pencil nyo nasa tenga nyo, no, para kahit saan kayo magpunta, hindi na kayo maghahanap ng pencil kung saan nyo nalagay. So always talaga nasa tenga, no. Yun, kapag magtanda kayo, so hugutin nyo lang sa tenga nyo. Always yung tatandaan, nasa tenga yung pencil nyo, no. Tapos yan, makikita nyo talaga yan mamaya. So yan po ang paggamit ko sa pano, pag ganyan yung pako mo, pa-slanting, no, para babaon dito, no. So ang gamit ko pala na pako dyan ay 1 in 1/2, no.
ang ginamit ko kasi kapag malaki masyado o number 2 baka mabiyak ito, mabitak, no. So common nail yung bibili niyo na pako, no. Common nail po, no. 1 in 1.5 yung size niya. Yan. Hindi masyado malaki, ha. Hindi kayo gagamit ng number 2 kasi kapag ipako nyo dan mawawasak po ito. So mabitak po itong ginamit natin dito na 1 by 1, no. O yan. Wala magputol yung thumb mark nyo mga ka-viewers, ilagay nyo dito, bali hold ng i-hold nya yung kuan nyo, yung lagari. So pag hold nya, dapat maiiwan yung guhit mga ka-viewers, no, maiiwan. Kasi ito yung kuan talaga kukunin natin, ito dito banda na side yung kukunin natin. So i-hold natin ng thumb mark natin, pakainin natin yung lagari ganun. Kapag kakain na siya, yan, pwede nyo na bitawan, no, mga ka-viewers. So sa pagkuhan kailangan straight talaga, no. Hayaan nyo lang siya lang bababa, siya lang yung kakain, huwag nyo nang i-push. Yan. Kasi kapag i-push nyo yan mga ka-viewers, masisira po yung lingig, yung alignment ng ngipin ng gabas natin, no, yung ito lagari, no. So hayaan nyo lang siya lang yung bababa, no. Guhit, no, na yung pencil yan, no, tingnan nyo mga ka-viewers yung dinaanan ng kuan, no. So hindi ko pinatay, no. Kaya may iwan na yan siya, no, kasi nakasiting na yan doon sa itaas, no. So yan. Always tayo nakababa ng 1 cm, no, mula sa linsa, no. Yan hindi umabot. So maglalagay tayo mamaya ng hangir niya, no, para umakyat pataas. Tignan nyo, ipupus ko pataas yan. Yan yung align niya, no. Dapat nakaganyan siya mamaya, no. So maglalagay tayo ng hangir dito banda. Parang katulad nito. Makikita nyo yan mamaya, no, mga ka-viewers. So hindi na siya umabot ng kon, hindi ko pa pinush yan, no. Hindi ko pa pinush yan, no. Hindi na siya umabot ng 1 cm, no. So yan ang purpose niya, kaya naka 1 cm doon sa dulo, para dito mag-align tayo mamaya para pantay lahat ng down yung kisame natin, para maganda tingnan at pulido yung trabaho natin mga ka-viewers, no. So ipupus ko pataas, no. Tingnan mo, pantay na siya, no. Pag bitiwan ko yan, bababa yan. Tingnan mo, bababa yan. So mga ka-viewers, no, natapos na po tayong naglagay ng bleaching, no. So yan na po, naka-bracket na siya. Meron na siyang mga bracket, no. So yun, makikita nyo po yan na naka-bracket na po yan, no. So hanggang dyan, no, taman hanggang doon. So maglalagay na po tayo ng plywood dito sa gitna. So ayan po, no. So naglagay na ako ng hanger dito. Ito yung hanger niya, no. Papunta din sa taas, no, para mas matibay ito. So ayan, may nakahanger na yan, no. Pati dyan may hanger na yan dyan. Hanggang doon may hanger na yan, no. So may hanger na. So maglalagay pa tayo ng isang hanger dito para mas matibay siya, no. Dyan, no. Tapos yung kanina sabi ko, so yung kanya yan po 1 cm, no. Yung sabi ko kanina dapat naka 1 cm yan sila, 1 cm, no. So okay na tayo dito, no. So magkakisami na tayo dito, tapos na po, no, yung bleaching natin, no. So maglalagay na po tayo ng kisame dito sa itaas. So tara, lagyan na natin mga ka-viewers. Tapos na po tayo ng bracket. So magdagdag lang po ako ng isa dito. Dito isa na lang. Dagdagan ko yan dyan. Yan, para pantay sila, no. May mga hanger na yan, no. So matibay na yan mga ka-viewers, okay. Nakikita nyo naman yung ginawa kong hanger. Maliliit lang po, no. Yan, no. Pero mas matibay yan. Tapos may ikon sa gitna. Dyan siya attach, so kakapit na po lahat ng plywood dito. So mas lalong titibay pa siya, no.
Nito, 'di ba, sabi ko kanina, huwag niyong kalimutan na maglagay ng guhit diyan sa sentro mismo. Hanggang dito, hanggang doon sa bawat na may sulok-sulukan niya na. Kung sinabi ko kanina sa inyo na kailangan natin maglagay ng guhit dito, no? Ito na yung sinasabi ko na maglagay tayo ng guhit dito. So ang ginawa ko, instead na pinsel o guguhitan ko, tanda para dadaanan ko ng pako para hindi ako mahulog doon sa nilagay ko dito na 1 by 1 sa itaas, no? So hanggang doon yung linsa niya, mga ka-viewers, no? Hanggang doon sa dulo, may tanda din doon sa dulo. So hindi na natin kailangan maggamit ng lapis o pinsel para guguhitan natin patungo doon sa dulo. So ang ginagawa ko ay nylon na lang para mas malinis siya tingnan, no? Para hindi natin makikita yung pinsel na mayroon siyang guhit papunta doon sa dulo, no? So ito yung ginawa ko. Ito yung idea ko, no, sa pagpanday ko, no, sa paggawa ko ng mga kisame. Ganito yung style ko kasi mas maganda pa ito kasi talaga tuwid na tuwid talaga papunta doon, no? Kung makikita nyo, oh, yan, oh, nylon po yan, may nylon po yan, oh. Papunta yan doon sa dulo. So ito yung tanda ko, no? Ito natapos ko na pala nilagyan ng plywood. So yan, may kisame na po, no? So kung nakikita nyo kanina, mga ka-viewers, na wala pa pong kisame, no? Tapos ko na siya nalagyan. So ito yung sinasabi ko, no? Yung kanina, yan yung sentro ng kahoy. Yan po, yan yung sentro, nilagyan ko ng pako, tapos may nylon, no? Papunta doon, no, sa dulo. Tanda po yan na dito tayo magpapako. So ang ginagawa ko ay sa 1 feet, ganyan. So sa isang roller na ay 1 feet po, na 1 feet po yan, no? Yan ang ginagawa ko ay para mas mahirapan kasi ako magkuha ng video, kaya ito na lang ang gagamitin ko, itong eskwala na to. Mahirap kasi maghawak ng steel tip kapag humahawak din ng isa mong kamay ng camera. So ito ang diskarte ko para mas madali ko ma-explain sa inyo. So tara, tipid tayo sa pako, no? So hanggang dyan sa dulo, guguhitan natin yan. Ayan, guguhitan natin, no? So dyan, no, may guhit na siya. Ito may guhit na siya, no, hanggang dyan sa may dulo, saka dulo nito, no. Yan dulo, saka dulo nito. So 12 inches o 1 feet. So yan, 1 feet, no. So ang ginagawa ko, dyan ako magpako. Hindi kagaya nito natadtad talaga ng pako. Kaya ako ito niramihan ng ganito yung clearance niya, yung pako niya, mga ka-viewers, kasi kailangan natin na ganito ang clearance niya, kasi para kumapit siya masyado kapag nagpako tayo, hindi yan ma-release o hindi yan matanggal doon sa kon. So mas malakas siya. Pero ito kay center lang ito, walang problema to kahit na masyadong malayo itong clearance ng pako na to. Makikita nyo rin yan, mga ka-viewers, so, no? Ayan, natapos na natin pakuan, no, mga ka-viewers. So yan, no, yan yung distansya na, no. So maganda siya na pag nylon yung gamit natin, hindi natin makikita yung dinaanan ng pinsel, no, papunta sa dulo. Yan, ganyan lang po kalayo ang clearance niya, oh. So yan na yung kalayo ng clearance niya, no.
tapos na po natin kisamihan, no? Tapos na po tayo nagpako. So yan po, no? Dito banda, so dito lang banda sa may ganyan lang yung clearance, isang pako lang yung sa center ng nilagay ko, no? Yan, kasi support lang man yan, no? Yan. Para hindi masyado gastos sa pako, no? Nandito sa mga center niya. So iba yung clearance, no? Ang mapapansin nyo sa ginawa ko, iba yung clearance dito sa center niya, kasi ang iniisip ko, mas nakakatipid tayo ng tawag niyan, pako. Nakakatipid tayo ng pako, no? So matibay naman yan. So ito yung holder lang yan ng plywood, no? So dito banda, kailangan natin na masyadong dikit-dikit yung pako niya, kasi ito yung nagdadalang tibay sa ating frame, sa frame niya, no? So ito kapit lang ito, yung mga kwan, parang nakalagay lang yan dyan sa itaas. So hindi na natin kailangan na punuin ng pako sa gitna ng plywood natin, kaya para tipid na tipid tayo sa pako, no? Sayang pa naman yung makatipid tayo ng ilang pako. Kailangan natin makatipid ng ilang pako. Example, makatipid tayo ng 10 pieces. So sayang naman magamit natin yun sa, ilalagay natin yun kung saan natin dapat ilalagay, kung saan niya dapat kailangan ilagay yung mga pako na yun, no? Kagaya na yun, no? Makikita nyo po, so malinis masyado, no? So maglalagay tayo ng circle, no, half moon sa kanto, corner to corner sa kisame. Dito tayo 20 inches po, mga ka-viewers, no. So ganito lang po ang pagsukat para makuha nyo ang sentro. Na po mga ka-viewers, no, yung ginawa natin na kanina, yan na po siya. So nilagay natin dyan sa may kanto na kanto, bali 4 po yan. So hatiin nyo lang sa gitna mga ka-viewers. So ang purpose nito, no, mga ka-viewers, pwede kayo maglagay ng pin light dito, pin light, saka dito pin light din dito, kabila niyan 4, no.